Okay, so check natin ating setup ngayon today, the morning, last 10. So, ayan. Ito na yung kinukonsumo ko ngayon sa Meralco. Meralco po itong meter na to ay 15 watts na lang po ang kinukonsume ko. Okay, so yan na lang po yung binabayaran ko ngayon today, ngayong umaga, na alas 10, alas 9, tama, alas 9, alas 10. Then, ito yung ating setup. Okay, so ito ay palabas na hangin at ito ay papasok na hangin. So, aandar lang yan kapag na-detect niya po yung ating temperature. Ito. So, pag nag-33 na po yan, gagana na po yan. Okay, then ang ating off-grid ay nakapatay pa. So, gagana lang yan pag nag-gain 28.3 na po siya. Sa ngayon po ay nag-harvest po siya 27.4, naka-floating po siya ngayon. Naka-boosting ba? Floating. Naka-floating po siya ngayon. Ayan, nagpa-floating po yung ating indicator. At itong ating on-grid na so far inverter. So, okay na siya. Nagawan ko na po ng way na tinignan natin sa kung paano siyang niya. So, ngayon, today, okay, so 1.1 ampere na ibinabato niya galing sa grid at 60 Hz naman, at sa ating PV panel ay 3.2, 68 volts, at meron lang tayong 25 250 watts kasi yun lang yung kinukonsumo ko ngayon sa ating sa loob, kasi hindi pa siguro gumagana yung mga compressor ng ating rep. Okay, kasi naka-limiter po yan, guys. Ito po yung limiter, incoming po to galing Meralco. So meron po akong ATS kasi meron po akong maliit na generator na in case na backup. Pero tanong, bakit may battery pa ako tapos meron pa akong backup? So pwede kasi maubos din yung battery later on. At least meron akong diesel backup. Okay, meron po akong pan-diesel na pang-backup na generator. So nasa paggawaan pa, pinapaayos ko kasi nasira yung amateur niya na nakaraan. So ito yung ATS natin sa Then meron din tayong ATS pa dito para sa ating off-grid na grid tie, tapos ang ating off-grid inverter. So automatic po yan, basta nag-28 na po siya, automatic gagana po yung ating off-grid. Di na natin kailangan bantayan yan, di na natin kailangan i-on pa yan. Automatic na po yung gagana. So makikita mo, okay, so bumaba na siya kasi nililimitahan niya yung ating consumo. Okay, so tignan natin. So 18, punta tayo doon sa likod ng meter natin. Nasa likod kasi yung meter. Ito yung mga meter. Ito yung mismong meter ko. So makikita mo, kita pa ba? Aha. So base malabo na kasi siya. So 18 nga, 14, ayan 17. Yun na lang po yung kinukonsume ko ngayon. At ayun po, naging 13 tas delivered. So ito na lang yung kinukonsume ko sa Meralco. Hindi katulad sa iba. So makikita mo may 85. Yan yung mga kinukonsume pa nila ngayon. So yun, mas mababa na yung kinukonsume ko. Ito nasa 100 plus. So balik tayo dito. Okay, ito, yan na lang po ang kinukonsume ko. So ano po ba yung mga load ko? Ito yung mga load ko. So meron akong inverter na ito. So sa business po, yellow. Tapos isa pong LG na din, ayan. So mga prutas, sa mga pagkain, paninda. Tapos meron pa tayong chiller. Ayan. So ayan, malamig ko. So ayan, so para sa mga prutas, gulay. Okay, so mga paninda at mga ilaw sa loob. Mga TV, electric fan, ilaw at iba pa. So minsan nasa 500 yung consume ko. Ngayon ay kumukonsume lang ako sa Meralco ng 16 watts dahil yun sa ating solar inverter na on grid. So mamaya pagka okay na, pa nag-harvest yung ating off grid, gagana din po yan
mamaya pa naman yan kasi minsan kinukulang yung ating minsan pinapagana ko siya sa gabi, matagal yan kasi ang dala-dala lang na itong ating off-grid ay electric pan lang saka ng isang saka mga ilaw lang, so napaka little lang po ng karga niyan, halos 12% lang ng capacity yung nagagamit sa aking off-grid na yan. So yan po yung battery, kaya maabot po yan hanggang alas 8 hanggang alas 10 yung kuryente ko minsan. So yan na siya, tapos ko na siya gamitin. Then ayan yung blower natin umaandar. So wala po yung tawag dito filter kasi tinanggal ko kasi pabuga naman siya. Ito isa is merong filter, katulad na ito, tinanggal ko to. Ito yung filter niya kasi ito yung papasok dito na hangin, tapos yung init ay aakyat dito sa taas, ibabato po palabas kasi ang init ay hindi naman po nag-i-stable sa ilalim, sa itaas po nag-i-stable yung init, kaya iboblo po neto, kaya yung ating enclosure ay hindi po magkakaroon ng init sa loob. So may bubuga niya po yung palabas kasi ito lang po yung limited space ko. So mapapansin nyo, ayan lang yung space ko, hindi ko siya pwede i-mount dito kasi nangungupahan lang kami dito sa area na to. Tapos exit door na yan, tapos ito yung isa pang exit ko na door. So hallway po kasi to, tapos binigay na po sa amin para po pakinabangan namin at di na maging daanan kasi may isa pang daanan doon. Okay, then ayan, ito yung para sa generator ko pala. Ito sa generator ko to, ayan, na tinanggal ko muna ngayon kasi dito dapat yung nakakalagay. Ito yung isang battery na hindi ko pa nagagamit, di ko alam kung saan ko gagamitin, baka dito sa 200 watts na to. So abang-abang lang yung 200 watts na yan. So ayan, papansin mo, yan lang ang kinukonsume ko. So tumataas yan, depende pagka nag-aano po yung araw at yung kapag sa ngayon, ito pala yung 500 watts natin. Ayan. So ayun. Okay, so yun lang. Thank you for watching, guys. And then ito po ang ating mga logos, sensor words.